Araw po sa inyong lahat, magandang gabi, magandang tanghali. Kung depende na ho yun sa oras, kung paano po ninyo kami napapanood, lalo na ho sa labas ng Pilipinas. Dahil dito ho sa ating palatuntunan, tayo po ay napapanood sa abroad basta't mayroong internet. Dahil tayo po ay nasa Facebook at tayo po ay nasa YouTube. Katulad ho ng aming mga binabanggit sa aming mga kababayan, kami po'y lumalabas ng aming himpilan sa studio para po makipag-usap, makipagpanayam sa mga ilan sa kawani ng ating pamahalaan para mula po sa kanila, madala po namin yung mga balita, ano po ang kanilang mga ginagawa sa ating po mga kababayan. Kami po ni kasamang Lino Amarilias ay dumayo dito ho sa pangalawang distrito ng lalawigan ng Oriental Mindoro sa Department of Public Works and Highways, Segunda Distrito. At nagkataon, although wala kami schedule, pero nagkataon na nandito ho ang District Engineer dahil marami po siyang trabaho sa labas ng kanyang opisina. Eh tayo po'y pinagbigyan na makausap at kumustahin ang pangalawang distrito dito ho sa Oriental Mindoro sa DPWH. Kapiling po natin si District Engineer Ann o Annalyn. Ani Padolio. Opo. Matatandaan nyo, nung nasa kabilang himpilan tayo, nai-interview na rin ho natin siya. Pero mas maganda ngayon, live sa ating himpilan, sa ating page. DE, kumusta po kayo? Salamat naman po at kayo po ay aming nakasama. Magandang umaga po sa inyo, Sir Edison, at sa lahat po na naka-online. Magandang umaga. Sabi niyo nga kanina, depende kung anong oras nila mapapanood to. Okay naman po, patuloy pa rin po namin na ginagawa ang aming mandato dito po sa Segunda Distrito ng Oriental Mindoro. At nakakatuwa naman pong ibalita rin sa inyo na kami naman ay maayos na kakatapos din ang aming mga proyekto kahit na meron tayong mga issues and concerns. Kumbaga, nagagawa naman po natin ng mga solusyon para po maisagawa natin yung ating mga responsibilidad. Sa mga nagdaan namin palatuntunan, tapos yung mga interview namin kay Congressman Boy Umali, laging ipinagmamalaki ang unang distrito. So pag doon napag-usapan, pinagmamalaki, pero di hamak nakita naman yung development. Sabi nga ni Congressman Boy Umali, sa totoo lang, ito'y kaunting kwento. Nung nanungkulan ang Umali, mula pa nung siya naging congressman, naging gobernador, naging congressman yung kanyang kapatid, at ngayon congressman siya, di hamak na yung advantage ng development pagdating sa mga infrastructures, lamang po ang pangalawang distrito ng lalawigan ng Oriental Mindoro. So ito po ba is sadyang nakaprogram na ng DPWH or dahil sa tulong ng mga nasa taas natin? Ako po, sa aking tingin yan ay pagtutulungan ng lahat eh. Totoo po yun na ako naman ay witness. Nung dumating kasi ako ng year 2000 dito, at saka ako naman ay galing sa First District, nakita ko, witness ako kung gaano pa ang karamihan na dapat ayusin dito sa Segunda Distrito ng panahon yun. Pero since then, hanggang ngayon, nakikita natin napakalaki na ng diferensya. Even itong daan natin, di ba, sa Bungabong, Sagana, Rojas at Aquilino Road na to, na ating dinadaanan, malimit, papuntang Dangay Pier. Sobrang batuhan pa talaga halos. So, yung ating East Coastal Road, lalo na yon, talagang batuhan talaga yun. Pero ngayon, kita nyo naman kung gaano na hindi lang na konkreto, kung gaano kaluang ang ating mga kalsada dito sa 2nd District po. So, yan ay tulungan ng mga nanunungkulan sa yung mga political leaders natin. Ganun din, katulong din syempre ang mga ahensya ng gobyerno. Di po ba? Even yung mga, hindi lang DPWH, yun din mga ahensya na may convergence projects, like yung mga DA projects natin, yung mga farm-to-market roads natin paloob, mga tourism roads natin, DOT naman ang ating kasama po diyan. So, even yung mga school buildings natin, convergence projects yan with the DepEd. So, lahat ng ahensya ay gumagalaw. Kaya sa kasama ng ating mga political leaders na nagpapapondo sa atin, lalo siguro nga yung sa congressman na sila yung unang dinadaanan ng mga proposed projects natin. Kaya ang 2nd District ay patuloy sigurong umuunlad
sa mga proyekto po ito. Ang budget ngayong 2024, kumpara last year, yung pong budget na dumaan sa Kongreso, to Congressman Umalo. Yung budget last year is a little over lang yung budget natin ngayon. Kumbaga parang lumaki lang na around 130 million. Alam niyo, sa aking pananaw po ha, hindi naman talagang laging sobrang mas maraming distrito sa ibang lugar ng Pilipinas ang mas malaking budget. Lagi natin pinag-usapan na mas gaganda ang isang lugar kung malaki ang budget. Pero sa tingin ko, hindi naman natin masasabi na dito sa lugar natin, tayo yung malaki talaga ang budget. Pero nakikita natin kung ano yung nagiging progreso out of that budget. Para sa akin po, mas maraming distrito ang malaki ang proyekto, pero hindi rin natin maipapahuli ang ating lugar pagdating sa mga progresong nakikita natin out of the infrastructure development po. Last year, tayo ay 1.653 billion. Billion. Opo. This year, yung sa JAN, 1.783 po. So meaning, kung lilimain mo yung sinasabi mo, hindi sa laki ng budget, magdidepende o makikita yung development. Depende yan sa implementing. Kasi kung may mga distrito, ito naman, katunayan, mga budget hearing, talagang kinakat nila yung budget kasi hindi na ipatutupad ng ayos. Nagbabalik pa ng pera ang ibang department. Ibang distrito. May mga ganyan May mga cases ganun. talaga. So, dito, isa pang, kaya comparison lang. Sa first district, sabi ni Engineer Abad, hindi kami kung noong mga panahon daw may nagbabalik sa amin, last quarter pa lang, halos tapos na ang project, ibig sabihin nagagamit yung pera. So kaya sabi mo, sa ibang probinsya hindi sa laki. So, meaning, hindi kayo nagsasayang ng pera. Talagang kahit maliit o malaki ang budget, kailangan Ubusin. tapusin. Kasi meron din kasi mga cases talaga na nagbabalik kasi walang kahandaan. Pag parang gano'n, nakapagpapondo, walang kahandaan. Sa atin, hindi naman, marami rin pangyayari na kumbaga, may mga kailangang gawin muna bago mapondon. Pero, dahil syempre magagaling ating mga nanunungkulan na popondon. Pero lagi sa kooperasyon din ba ng mga kumbaga mga opisina o agencies o munisipyo, yung mga local din natin, mga kahit barangay captain natin, lokal na tao, dahil sa kooperasyon nila, kung ano man yung mga, kumbaga, maliliit na concern sa project na maaaring maging dahilan na ito hindi maituloy. Nandun po ba yung kooperasyon? Sa tingin ko, nandun yung kooperasyon ng lahat ng kikilos para maiwasan na hindi maituloy ang isang proyekto. At saka ang pa dyan, yung quality ng project. Kasi may mga probinsya, dahil ngayon nasa social media na tayo, may mga ibang probinsya diyan na pinunduhan ng gobyerno, pero yung quality ng project Ilaw. Katunayan nagigiba basta. So dito sa inyo talagang stricto kayo na pag ginawa ang pondo, ang project, hindi masasayang ang pera ng mamamayan. Yung po naman bilang ako na andito bilang district engineer, yan po talaga lagi ang sabi ko, ang may pagmamalaki na lang natin dito. Huwag yung pababayaan na ang ating trabaho ay quality. Hindi ko pwedeng sabihin na perfecto ang lahat. Pero pinipilit namin yan na kung ano yung standard, kung ano yung required na specification, yan po yung ating sundin. Oo, dahil sa palagay ko naman, lahat naman ng ang DPWH kasi siya, di ba siya yung construction of arm of the government. So, siya yung nagli-lead talaga sa lahat. Siya ang nagsiset ng example. Kaya dapat talaga kami yung manguna rin, di ba, sa tama, sa quality na trabaho. Ma'am, napansin namin yung mga tulay dito from Pinamalayan hanggang dito. Then, sa Pinamalayan doon sa Barangay Lumang Bay, yung third bridge. Opo. So, mga regional project ba yan? Lahat? Hindi po. Yan po ay, sa totoo lang yan ay local bridge. Local bridge. Oo. Pero sa pagsisikap din ng sa tola ni Congressman Umali din na yan ay mapapondohan, napapondo pa. Just imagine 3 tulay yun, di ba? Na kung ang isa hindi magagawa, hindi makakadaan. Di ba? Hindi makakadaan. So napakaswerte natin napakaswerte ng Pinamalayan na kahit local bridge yun, alam niyo po yun, napapondohan sa magkasusunod na taon.
Opo. Matatapos na natin ngayong taong ito kasi ginagawa yung pangatlo. Opo. So, mabubuo na siya. Ito po sa Gloria, yung dalawang tulay, parang malaki yun. Ito pong nalalaanan ninyo. Nasa, National Highway. Sa Gloria, Balite. Balite, Regional yan. yun, Oo, regional. original, dahil mahaba yung tulay natin na iyan. Alin pa ba yung isa sa Gloria? Meron pa tayong isang ginawang local bridge na DPWH. Paglaki po ng pondo sa regional na yun. Ang project dapat ng region talaga is, hindi dapat ha. Ang region, baka maling contention yan eh. Ang region, kahit magkano ang project, pwede naman niyang ipagawa. Ang merong kumbaga limit ay ang district. Ang district hindi na siya pwedeng magpagawa ng project na more than 150 million. Pero ang region, pwede niya ipagawa kahit less than 150. Tapos ang implementing agency ito, DPWH. Ako, Kasi kung saan nanggagaling yan. Kasi mayroong budget mula sa Department of Agriculture pero da-download sa DPWH. Yes po. So kayo ang supervising kumbaga. Kami po ang implementing May office. nabanggit yun yung tulay. Samantalang wala pagkakataon. Siguro mga old school o old yung mga paniniwala, technically, matibay po ba raw yung ginagawa na isang existing na tulay tapos ang tawag ba doon sa Tagalog? Dinadating. Wina-widening. Oo. Kasi nakikita nung araw, ginigiba pa yung tulay. Kasi dito nangyari sa atin. Yung existing na tulay, katulad ng Bukayaw, o kaya kung ano man tulad dito, giniba, tapos gumawa ng bago. Ngayon, siguro, sa bagong modernong teknolohiya, dinudugtungan na lang, ibig sabihin, dinadatigan na lang. Yung mga, Matibay na po yan. yung mga left and right shoulder, parang ganun. Tayo ay merong tinatawag na bridge maintenance system na every year ini-inventory ang mga tulay. Meron tayong mga coordinators sa bridge bridge inspectors, mga engineers yan. So every year tinitingnan nila ang lahat ng aspeto na meron sa tulay, even yung cracks. May sukat yan sinusukat nila. So from there, na-assess mo kung ang tulay ay matibay o hindi. From there on, ito ay structurally stable, strong pa to, ganyan. So hindi natin gagawin yung widening niya. Yung sinasabi natin, widening. Kung yung yung unang bridge, yung old bridge na yan, ay hindi na siya pwede. Naturally, sisirain na po natin lahat yun. Oo. Kaya dati siya wina-widen pa. Ibig sabihin, okay to. Tsaka ang isa po, dahil sayang naman, kung okay pa tong bridge na to, dahil iwa-widen natin, i-divide natin lahat. So, isa po natin pang ginagawa, kung halimbawang ang kailangan ng old bridge naman, strengthening. Meron kasing technology din na para yung mga cracks na pwede pang i-strengthen, yun naman yung gagawin natin dun sa old bridge. Para pareho lang sila na structurally stable. Yung tibay. mo at saka yung bago mo po nila. So tama-tama yung tanong natin kasi marami nagko-comment, lalo na engineer doon sa sabi ng iba, ang daming lugar diyan na bako-bako ang lugar. Hindi nasisimento lalo sa mga remote area. Pero ito ikang portion na ito ay Sementado ba? ginigiba, inaaspaltuhan na, ginigiba, babaguhin. Ang tawag nila doon is back system. Ang comment nga ng netizens doon is wala lang ikang mapagkapirahan ang gobyerno, kundi bakbakin ang bakbakin. Yung mga ganong komento, although wala naman sa Oriental Mindoro ganon, sa ibang probinsya, lalo ngayon dyan sa Quezon Province, talagang may trending dyan yung kalsada na talagang makikita mo. So yung mga ganong komento ng kababayan natin, paano natin maipaliliwanag yan? Although sabi nga po ninyo, wala naman tayong mga parang, kumbaga, pinalaking mga issue na narinig natin dito sa ating Lorena. Pero kami po, may mga cases din po kami na sinusulat po nila sa central office na ganito yung kanilang observation sa lugar na to. Meron din po kami mga cases na ganyan. Susulat ng netizen, dun dinedirect sa central office. Tama naman po yun dahil ang tawag natin dun ay stakeholders. Sa SRS. Oo. Meron kami stakeholders relations service na nag-handle ng mga ganung mga issues po. Kaya kami, pag may nagsulat na ganun doon, papadala kami ng RFA o Request for Action. May isang case po kami, maikwento ko lang po, sa Mansalay na inireklamo na pinapalitan na po daw namin ay ang ganda-ganda pa daw po. Pero alam niyo po,
na ipakita namin sa kanila na parang 4 years ago pa, meron ng findings sa maintenance. Ang maintenance namin, ang aming meron kami sing road condition rating na tinatawag. Every year din namin ginagawa yon. So, sinusukat din yung mga cracks, tinitingnan din yung mga tapos yun yung nilalagay namin sa inventory sheet na pumapasok sa system namin yan sa central office. Ngayon, doon pala napakita namin na 4 years ago pa, meron na kaming report na itong kalsadang ito ay dapat siyang i-rehab na, palitan na. Opo. Hindi lang nila nakikita po, kaya ala nila yung surface ang ganda. Kasi po, yung maintenance, lagi po niya nilalagyan ng Tapal. ng asphalt. Asfalto, Dahil hindi naman po natin Pero yung ilalim, hindi hindi po na natin kasi nakikita. pwedeng pabayaan na kahit na ganun hindi pa siya nare-repair, hindi natin pwedeng pabayaan, hayaan natin lubak-lubak tayo naman. Dahil may rating din po kami Ayun. na ang tawag natin dun ay meron kami tinatawag na maintenance point person, mga engineers to na may mga areas silang binabantayan. Nire-rate po sila sa maintenance na ginagawa nila sa kalsada. Kaya meron din tayong report na zero pothole. Kailangan po walang makikitang pothole. Kaya lahat yung mga ganyan, kumbaga tinatapalan. Ayun. Yung part na yun, kung nasisira, bubungkalin nila, papalitan nila na yun, aayusin. Kaya akala nila, maayos, pero actually, ang ilalim niya talaga ay bukod sa yung thickness niya, hindi na rin tugma dun sa required natin na dati pa rin sila yung mga, kumbaga dati pa rin yung mga 15 inches lang, mga ganun natin. Meaning yung sinasabi ng iba, na ito kagagawa lang, tapos binakbak dahil substandard ika ng kontrata. Walang ganon. Ay, opo. Walang, kasi stricto, hindi naman babayaran ng gobyerno. Lalo na nung panahon ni Digong, yung last quarter niya, sinabi niya, na kung ikay kontratista sa DPWH, yung mag-a-advance ka ng payment, kailangan bayaran, tatrabahuin mo muna bago bayaran ng gobyerno. Naging stricto doon ang gobyerno, national government. Di hamak na talagang yun ang ginagawa naman ng yung ahensya. Walang tawag doon, yung walang palakasan na kiso ganun ka, kahit sa standard, makakakolekta ka na. So walang ganon. Ay, sa akin naman pong, ako I'm not going to speak for yung sa iba. Pero ako po, hindi naman po talaga pwedeng ganun. So nililinaw lang natin yung mga ibang speculation ng mga nanonood sa atin. Anyway, balita ko po, ewan ko lang kung mababanggit nyo yung schedule. Parang regular na pumupunta ang ating regional director sa iba't ibang probinsya, lalo sa Oriental Mindoro, para po siguro i-assist yung mga natapos sa project, inspection, at kung ano pa. Mangyayari din ho yan dito sa Oriental Mindoro. Opo, ngayon nga po ang naka-schedule kami naka-schedule na dito pupunta ang regional director for the regional staff meeting. Kasi isinasabay niya sa regional staff meeting, kunyari may day ng regional staff meeting, mga 3 days before, nandito na siya kasi mag-i-inspection muna siya. And then saka yung regional staff meeting. Nag-inspection po siya ng aming projects na kami nagpapa-implement sa distrito at ganun din yung projects na ini-implement ng region. Kumbaga, talagang binabantayan kayo ng regional director nyo. Sinisiguro na yung perang idina-download sa inyo is talagang tinatrabaho dahil actual niyang tinitingnan. Tama po ba? Opo. At siguro nandun din yung tinutulungan niya kami kung meron kaming mga concerns na siya ang pwedeng kumbaga sumold o makipag-usap, siguro ganun po. Yun din yung isa niyang purpose ng pagpunta sa mga distrito po. May regular budget ang DPWH for pagpaayos ng building. Kung ano man yung gusto mong i-repair, katunayan, sa ibang distrito, talagang pinagaganda nila dahil may budget naman regular. Dito po sa inyo, kumusta po? Ano po ba? Kayo po ba may gustong gawin dito sa inyong district office? I-rehab ba ito? Anong gagawin? Magtatayo po ba kayo ng panibago? Baka naman po pwede nyo kaming kwentuhan. Kung ang tanong niyo po ay yung may gustong gawin, talaga pong matagal nang may gusto kong gawin dito. Kaso po, kung sa totoo lang nakikita niyo mga ibang distrito, siguro baka nakapunta rin kayo sa Oxy or syempre nakita niyo yung first district na napakaganda na po ng mga buildings doon. Bakit kami wala, di ba? Kasi nga po, ito pong lupa namin, hindi pa siya titled lot sa DPWH. Sa Itong kinatatayuan na yan. So, hindi ka talaga pwedeng makakuha ng pondo for a new building, new construction of building, kung wala po tayong titulo ng sariling titulo. Hopefully po, dahil meron naman kaming isang
na sa last year lang, natapos yung patitulahan, merong nagdonasyon sa amin ng lupa. Hopefully po, yun yung maging simula na yung mga pangarap namin na magkaroon ng magandang building, ang Southern Mindoro DO, para ma-house namin yung increasing number of our employees, para mailagay namin yung aming mga equipment sa tamang tayo, kasi wala nga kami pong space. Sana yung mga ganun namin na mga gustong gawin para sa DPWH ay matupad na rin po doon sa bago naming natituluhan na May sabihin, may sariling lupa ngayon ang Yes district po, office. opo. Opo. So doon nyo i-build ng ayos. Opo, doon natin sana buuin ulit yung para naman yung mga susunod na henerasyon ng mga empleyado natin ay makapagtatrabaho ba ng ayos, kasi what we need yung conducive, di ba? Place of work, di ba? Parang sabi ko nga, ang DPWH patuloy sila natitrain ng tao. Oo, to be advanced yung skills, yung knowledge nila. Pero hindi sila magiging skilled kung wala tayong mga equipment sa nilalagay. Kung wala tayong tamang facilities, di ba? Kahit yung mga laboratory, alam niyo po ang DPWH ngayon, kahit district offices gusto niya star 2 rating, may tinatawag kaming star rating sa mga laboratories, yung mga quality, yung aming quality assurance mga section. Then ay nilalagyan ng mga equipment, facilities para mag-testing tayo ng mga materials, testing ng mga konkreto natin na inilalagay sa kalsada, ganyan. Kailangan po niya ng malaking space kasi kailangan niya ng laboratory. So, hindi tayo makapagpagawa talaga ng mga ganyang facilities dahil masyadong maliit din yung ating bagang lugar. At yun nga, wala tayong tamang building for that. May singit lang akong isang tanong kasi sa First District may dalawang way papuntang Occidental Mindoro, yung Puerto Galera to Abra, saka Victoria to San Jose siguro, o Sablayan. Sablayan. Kano na yan, inumpisahan na. So kayo naman, butas na, okay na tong Bulalakaw to San Jose. Madali na pagtayo. May binubuo ba kayo? May bubuksan pa kayo na iba pang access road? Di po ba meron pa tayong, meron tayong daan sa Calapan South Road going to Bagong Sikat, ang daan. Bagong Sikat, di ba? Bagong Sikat yung pa. Dalawa din siya from kilometer 183, di ba, Bulalakaw. Isang papuntang bayan, tapos isang pataas doon sa ano. Yun po kasi talaga yung original daan naman natin eh. Ito naman bagong daan to talaga eh. Itong nabuo, itong San Jose. Provincial road dyan na kinonvert into national road lang po. Para pa to din sa BSRSR. So may meron pang daan doon, yung original yon. Ngayon, dahil ito nang ginamit noon, parang kumbaga sa nito, part of this, in-abandon. Pero, ngayon po yan ay ginawa na. So, yung part ng Oriental, tapos na. Yung part natin, yung sa Occidental ang medyo mahaba-haba pa, kasi medyo mahaba pa yung pataas nila. Kumbaga sa boundary kasi, medyo mas malayo pa siguro yung gawain nila talaga eh. Tayo naman, medyo malapit na. Ilang kilometro. Sa part ng Oriental, tapos na. Tapos na tayo. Yung pinahanggang boundary ng Oxy. So, region po ang nagpa-implement niyan. Hindi tayo nakakapunta, sir, doon. Hindi pa ba? Alam mo, maganda siya. Dahil una-una, ano na siya, kinukreto talaga na siya. Inihandaan na siya na para nga kung sakaling may isa pa tayong daan. So yung mga ginagawa nyo, malaki ang epekto nito for development ng local tourism sa second district? Yung mga kalsada niya, no? Oo, syempre. Dahil unang-una, pag may kalsada, sabi natin, magnet yan, di ba? Oo, magsisimula ng magkakaroon ng mga built-up areas tayo dyan. At yung mga yon, mag-iisip na ng mga business, yung mga may mga ari ng lupa, makakaisip din sila ng mga negosyo. So, that brings in progress. Ma'am, di maisingit ko lang po. Sabi niyo nagkakaroon kayo ng community service ang tanggapan ng DPWH. So, kaninong pondo ba nagagaling yan? Sa totoo lang po, yan ay pinagko-contribution ng din namin. Dahil ganito naman, yung community service namin, gaya yung ginagawa namin noon, hindi siya napakaliking bagay, maliit lang. 5 kilong bigas, may kasamang canned goods, gano'n. Yung bang kayang-kaya lang. Kayang-kaya lang ng empleyadong pagtulong-tulungan din namin po. Ang isa lang po, maikwento ko lang po, maibida ko lang. Natutuwa ako na last year, ang aming ginawa ay yung paglalagay po ng street light, ng solar lights sa
isang sitio ng Panaytayan sa Kilapnit. Mansalay, Alam niyo po ba yung Kilapnit? Oho, it will take you 4 hours going up. Ang taas po niya, sobrang dahilig po siya. Going up, it took us 4 hours travel. Pero nung pabalik, dahil nga po sobrang siyang dahilig. Pababa na. 1.5 ko lang kinuha. Ganun. Kasi sinabayan ko yung mga teachers na nagtuturo doon sa ating IT community doon. Ang bibilis po nila. Ang bibilis nilang bumaba. So it took me, parang sinabayan ko sila, 1.5 hours lang pababa dahil sa sobrang siyang dahilig. Yun po, talagang sabi namin, parang corporate social responsibility ng contractors. Sila po ay ginanapan lang namin, pero sila po ang nagbigay ng mga solar lights. Yung mga kontratista. Opo, parang ang ano namin sa kanila, parang corporate social responsibility natin. Sila po yung nagbigay. Ang galing. Magaling, Ang galing. At ang PICE nagbigay ng 10. Kayo pa ang presidente. Ay, hindi po. Si Engineer Gigi Makapagal na ang presidente. Oo. Siya na ang presidente. Pero nahingan ko po siya ng tulong na mag-donate sa amin. Personal effort ng grupo. Ng DP dito, Hindi budget ng DPWH. Hindi po. Personal effort. Sariling bulsa, no? Oo. Hinimok lang namin din yung mga contractors na, parang corporate social responsibility ninyo. Merong ang binigay nila ay mismong solar lights. O merong nagbigay 3 piraso. Siguro hindi naman kasi ganun kabigat yun sa kanila. May nagbigay 2 piraso. Ay sa dami lang po niyan. Ay nakabuo kami ng 30 plus yata. Ang dami, Opo, 30 plus na 10 na nga agad dun po sa PICE. Kaya po tuwan-tuwa sila, yung basketballan nila doon, nagkaroon na sila ng ilaw. Tapos ang isa pa, yung school na pinuntahan namin doon, ang purpose lang namin is solar lights. Humingi rin sila ng tulong ng battery, solar powered na para saksakan nila ng mga charging at saka yung printer nila, yun po ang hinihingi nila. Lumiwanag ang Mansalay, dahil meron maliwanag. Sa totoo lang po ay nakaapat na akyat ang mga tao na dahil hindi mo pwedeng basta dalhin yung mga tubo-tubo mo. Anyway, marami na po kami napag-usapan na may kaugnayan po sa trabaho ng DPWH 2nd District sa Oriental Mindoro. Salamat po sa panahon. Baka may gusto kayo pang sabihin at siguro sa mga susunod na buwan muli namin kayong ma-interview. Samantalahin po natin ang pagkakataon. Ito pong oras na to. Baka may gusto kayo sabihin, panawagan na hindi po namin naitanong. Nasa inyo po pagkakataon, di. Sa lahat po nandito na sumusubaybay ba followers ng MIB, umasa po kayo na yung pamunuan po lahat kasamahan ko rin sa aming sa trabaho dito sa DPWH Southern Mindoro District Engineering Office ay ginagampanan po namin yung aming trabaho according to our mandate. Sinusunod po namin ang mga tao dito. Kung ano po yung regulasyon at polisiya na pinag-aano ng aming nasa taas, kami po ay patuloy namin pong susuportahan ang ating mga pamunuan para po yung kanilang mga pinaplanong maganda. Lahat po ng ating mga political leaders may pinaplano po yung maganda para sa ating sa ating bayan. Lahat po yan ay sumusuporta po kami dahil lalo na po ako, taga Mindoro talaga ako. Ang gusto ko talaga maging maganda yung ating, kahit ako'y taga 1st District, ako'y taga Mindoro. At ilang years na ako dito sa 2nd District, from year 2000 andito ako. Mula nun hanggang ngayon, ang iniisip ko po ay kung papaano talaga rin na magiging maganda ang ating bayan. Sana po ay patuloy po tayong mag-follow sa MIB, makinig po tayo at sana sa mga susunod na araw ay ako uli maimbita ninyo para naman masabi namin kung ano yung mga importanteng proyekto din na aming ginagawa dito sa distrito. Siguro mas detalye na may mga projects, mapagkwentuhan din po natin. Salamat po si District Engineer 2nd District Anilin. Padulyo. At salamat po sa inyong PIO. Opo. At kunan mo ng camera. Pasalamat tayo dyan. Yan, kay Madam Pia yan. Na-channel tayo para kay Di. Kasama si Lino Amarillas. Edman Sera po para sa MIB4. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan, sa tao. Magandang araw.
Luzon, Visayas at Mindanao. MI before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.